nagising. Siguro 10 na ako nagising. So, anong oras na ba? 11:30 na. Late na ako. I mean, dahil pa ako pwede gawin. Late. What I mean is, diba nag-start ako lagi dito ng maaga. Mga 9, 8, 10. So, hindi na ako nakapag-breakfast. So, hindi ko alam kung anong kakainin ko. Pili ko mag-snacks na lang ako saan-saan. Pero ang aim ko ngayon is mag-withdraw muna dito sa 7-Eleven. So, ayun, nakapag-withdraw na ako sa 7-Eleven. Sobrang ayos nga doon yung sabi ko, diba? Maganda yung palitan nila. Tapos Gcash ang gamit ko na card. Tapos dapat piliin mo yung yen para mas maganda yung conversion. So, yung mga ano nga pala dito, yung mga card dito is, ayun, JO. Yung Suica card dito is hindi siya na-expire siya after 1 month lang. So, September 27 at 21 may expire yung akin. Ayan o, nakasulat na up tsaka down. Para alam ng mga tao kung saang part ka aakyat, saang part ka bababa. So, pinasukan akong store. Ang cute ng store. Mga figures na ito ang dami sobrang daming Godzilla stuff. Ang cute naman ito, yung mga cat. Parang hindi siya ganun kamahal Alam nyo, before ako pumunta ng Japan, nanood muna ako ng mga Godzilla na movies. Kaya ang cool lang sobrang daming merch ng Godzilla talaga. Yun mga stickers, mga postcards, shirts. Ito nga yung parang figures talaga. Ang cool. Alam mo, ang dami pa dito. At ang taas ng floor niya. Ang daming laruan. Ayan ang daming Kuromi na sets. Mga Sanrio. Oh. Ayun ito, Sinamoroy. Ito din cute. Kaso lang mahal siya magkano kaya to? 1,980 yen. Magkano yung 1,000 pesos din. Ang cute dito, ang daming mga Studio Ghibli na stuffed toys. Ayun na si Ponyo. Ito yung parang maliliit, diba? Ang cool. Tapos ito yung ghost. Ang cute. So, yung kakainan ko is parang tonkatsu place. Nakita ko sa TikTok. Pero ang sketchy kasi nasa na ako. Pababa daw. Tapos walang tao. Ano kaya? May surprise? Sarado? Ay, ba't sarado pa sila? Oh my God, nagulat ako sa mirror ko. Nakakatakot ng area. Sarado sila. So, halay na pinunta ko. Close pa pala. Alam nyo, parang konti lang yung tao ngayon dito sa Ginza. Siguro kasi nga sobrang init. Tapos yung mga restaurants, parang feeling ko sarado lahat. Dahil Sunday. Teppanyaki. Bukas kaya. Ito, kaya na parang mahal. 6.5? 6.6? Parang cannot be. Bara 1 from 10, ganyan. Ang hirap. Balik na lang tayo dun sa store kasi dun sa store kanina pinagbilan ko, may mga kasi ang mahal naman. Parang mahal naman kasi. Saglit lang. Parang di ako ready gumastos ng ganun for that. May summer sale. Alam mo, tawid tayo doon. Diba? Bubudol muna tayo bago kumain. Tingin tayo dito sa Okura. Hindi. Okay. I made my decision ulit. Ano na lang. Ay, ang ganda naman ng picture dito. Wait lang, picture pala muna ako. Itong buong street. Di ko alam kung ano street pero andito na yung mga luxury kasi na mga stores na Okura, Apple, Swarovski. So, andito sila sa isang ganito. Feeling ko, andyan din yung iba. Sinarado nila yung buong street. So, yung mga tao, nakakapaglakad sa gitna. Kaya nakapagpa-picture din sila. Sana pala, dinala ko yung
tripod ko para mapagpa-picture ako. May way ba? Wala eh. Alam, may nakaupo nga sa kalsado. Kasi nga, ano nga siya, ayan o. Kasi hindi siya nakakapagpa-picture sila. So, ang ganda ng mga pictures na nakuha ko doon, in fairness. Kasi nga, walang dumadaan na car. So, pwede ka mag-picture sa gilid. So, babalik na lang ako dito sa store. Yung pinagbilang ko ng mga stuffed toy park. Kasi may mga restaurant sa taas. And then, dito na lang ako kakain. Ang init kasi sa labas. Sobrang init. So, balak ko kumain dito sa Yakiniku Restaurant Furusato. Sa 5th floor siya. So, mag-elevator na ako kasi taas na dito. Cool naman ito. May mga, nag-race na cars. Diba umakita ko pupunta sa restaurant, pero hindi siya directly sa restaurant. Bababa ka muna sa last na floor ng mga stores. Tapos nakita ko to, gusto ko nito. Ang cute. So itong Mario na to, may ilaw ba to? Tama ba? Light siya. 1.6. Okay na din, 1.6 for this. Ang cute to. Ayan, okay, ang cool sobra kasi di ba bumili na ako earlier, so nagpa-tax free na ako, and then may nakita kasi na gustuhan ko, so bumili ako, pero 1,300 lang siya. Eh di ba 5,500 yung para maging tax free, tapos na magbabayad na ako, tinax free din nila kasi parang siya, in addition to binayaran mo kanina, nakikita sa system nila na gumastos ka na ng more than 5,000, so tinax free na din nila kahit yung 1,000 lang na binili ko. Cool. Medyo wala na akong choice dito kasi parang social na Yakiniku place. So tignan natin kung ano yung lasa. Tinanong ko kasi may mga sa menu nila may mga sashimi, so di ba yun yung hindi cooked. So ito, tinanong ko if cooked siya. Sabi niya cooked daw kasi Yakiniku barbecue daw. So sige, medyo mahal siya pero diba try natin yung Wagyu. Nasa Japan ka na, try mo yung Wagyu, diba? So I think ito yung best place na pwede kong i-try. So medyo social siya. So medyo mahal siguro, ang alam ko. Tapos private rooms. So expect natin yung price. Teka lang, parang ang mahal ng lugar na to. Pero sige, andito na tayo. Wait lang. Ito, tignan nyo yan. So ganyan yung itsura niya. Like, okay, ayan. Ayan, 5,000 agad yan ha. Tapos ganyan. Tapos ikaw mag-grill like Yakiniku style siya. Yung grill nga, ganyan. Tapos ito yung mga menu nila. And then, ang pinili ko is set na lang. Kasi yun yung recommend eh. Itong set. Like, isang buong set siya. So, 6,000 yen. So, mga 3,000 pesos. Oh my God. Pero sige, okay na yan. Ngayon na naman ako kakain ito. And then, later, baka mag-add ako nung special nila na na Wagyu Pink Ruby, but 4 pieces lang, so 5.5. And then ito ang ito yung pinaka-highlight for me. Tingnan mo yung view. Oh, may view yung yung place. So ang cool lang na ang ganda ng place. Tapos siya, ako lang mag-isa, ayun na parang room siya. Tapos ako lang andito. So ayun, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Dito tayo kakain later. Kasi ayan. Tapos siya, sila yung magbibigay ng water and everything. Sila yung magsiserve. So diba yung usual natin is mga self-service. On the other hand dito, sila mag-accommodate sa'yo. Kasi ang mahal nga naman, diba? Pero okay na din. Ito. Meron din silang mga wine. Ano kaya itong price? Isang bottle. Kasi 70,000 each eh. Ang ganda lang yung view, na-amaze ako. Parang feeling ko ito na yung pinakamahal na kakainan ko dito sa Japan. Pero nasa plano ko naman din talaga na kumain ng Wagyu beef. Kasi diba, saka naman makakain ng Wagyu beef na legit. Kundi sa Pilipinas, like fresh siya. From, sabi Hiroshima yung meat.
galing sa Hiroshima siya fresh dinadala. Knowing na Japan to, fresh talaga sila magbigay ng any food. That's it. Namre and cocktail. The beef oil and this beef oil. Na merong rice and then may soup. So ayan, so may soup. Hindi ko alam kung ano siya, pero mukhang masarap. And then this is yung sauce for the meat, and then salad, and then some other parang side dishes. Tapos I think parang kimchi to eh. And then ito yung meat ko. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 na meat. Tapos merong mushroom, tsaka ano to, okra, and then onion. Tapos ito yung oil, meat oil. So hindi siya gumagamit ng ibang oil. Like, ano to? Saan to galing? Bakit? Ayan to yung gagananin ko dito. Ayan, isang meat. Oh, wow. Pero parang mabilis lang siyang maluto. Wow. Oh my God. Try muna natin na medyo lutong-luto siya na meat. Ang damit kong gulo. I think binili ko yung Carhartt na shirt kahapon. Wow, naluto na siya. Cut muna natin siya into 2 kasi medyo mahaba siya, Oh my God, saglit lang, ang soft ng meat. Itadakimasu. Try natin meat lang muna. Hindi ko ma-explain yung lasa. So, lasang-lasa mo yung fresh siya. Like, first time ko makatikim ng ganitong klaseng meat. Hindi ako nakaposa. Nagulat lang talaga ako. Ang bango niya, sobrang bango niya. Tapos, yung meat niya talagang ganun-ganun. So, try natin lagyan ng sauce, ng dip nila. Oh my God. Yung sauce niya, hindi siya overpowering na soy sauce. Parang ginanom lang yung sauce sa meat. Oh my God. Grabe. Ewan ko, hindi ko na alam. Feeling ko mag-order pa ako ng isa pang meat later kasi oh my God, ang sarap. Try natin lagyan na ng rice. Ito na to ko. Wait, sorry. Tikman natin yung tikman natin yung soup. Wow. Ang sarap din ng soup. Itadakimasu. Ako nag-exaggerate pero sobrang sarap nito. Yung salad nila masarap din. Siya? Meron na siyang sauce na parang yung vinegar na sauce. Overpriced lang yung soft drinks. Kasi yung Coke na maliit lang to, 550 yen. So mga 200 pesos. Diba? Meron pa ng bib. Lagay tayo kasi naka white na shirt tayo. Tinitake ko yung time ko kumain kasi mainit pa naman din sa labas. Gets. Itong ginagamit na parang is siya, taba. So, feeling ko may time limit dito. Hindi ka pwede magtagal na sobra-sobra. Kasi narinig ko kasi kanina na parang hanggang 3 lang. Hanggang 3 PM ka lang pwedeng kumain. Alam mo, di pa pala nakakatry ng Yakult dito. May nakita ko sa building o Yakult.
Main office siguro nila yun. So, may kasama siyang dessert. So, orderin na natin yung dessert. Dessert? Finish. And then dessert. Thank you so much. Hi. Ice cream. Japanese sugar snack. Okay, hi. Thank you. Hindi ko alam if may coffee pa, pero Matcha style. okay. Hi. Thank you. So, may pahabol pa silang ice cream, Japanese daw na biscuit, and then coffee, tapos matcha style. So, lalagay mo yung sugar tsaka milk, tapos i-whisk mo. Hindi siya super strong na coffee, pero more on ano siya, more on creamy, pero rich pa rin siya. Tapos, try natin itong ice cream. Ano kaya ice cream to? Hokkaido milk na ice cream siya. Hindi siya hindi siya vanilla. Oh, smart, may ano siya, may biscuit. Sobrang madikit niya. Sarap naman nun. Sarap ng combination ng biscuit tsaka ice cream. Ayun. Yung biscuit niya is very madikit, tapos yung ice cream is very creamy. So, perfect siya. Sobrang perfect way to end yung meal kanina. Naubo pa nga. May hot towel din sila. Nice. Dito ako sa Donkey. Tapos, dito na yung mga parang mga bags. May mga guess. 9K. Cute. Ito puro guess dito. Done. Ito may mga din may mga Tommy na wallets. Armani, cute naman ito. Diesel. Bali, ito Bali. Tapos mga scarves. Meron dito mga bags. Dior, Chanel. Louis Vuitton. Mahal din, 72,000. Yung isang wallet lang. Itong ganda, Mahal, 71,000. Hindi pa tayo milyonaryo. Grabe naman ito. Ito, Ano yan? Yarn? 41,000. So funny. Ang funny mo doon. Dami actually, maganda naman ng mga bag. Parang Class A sila lahat. I mean, ibig sabihin ng Class A dito is yung quality, yung ang tawag dito? If Class A, ibig sabihin parang brand. Yung Class B, medyo may gamit. Ganun siya. Yun ang ibig sabihin. Tignan yung coach nila dito. Parang very, very regular. Ayun, nasa gilid lang na ganyan. It's parang pinatong-patong lang. Pero mahal din siya. Ayun, 25,000 yen. Ito nga maliit 30,000 yen. Mahal din. Silang mga long champ, ayun. Mahal din, Ayan, 18,000. Yung mga regular na ganyan. Ay, ito nga 33,000 Ito yung classic na style nila. It's 18,000. So, bumili ako ng gold na necklace. Anyway, ayun, first time ko masabihin na bawal mag-video. Kasi usually naman, pwede mag-video. Bawal ba mag-video sa Donkey? Hindi namin nakikita nag-video dito. Or baka dun lang sa area ng kasi mga mahal yun. Siguro kasi mga mahal yun, kaya bawal. So yan, buti nga hindi na masyado mainit, tsaka mahangin yung area. So ito yan, ito yung mga stores. May nagbukas na din. So may mga bags, shoes. And then doon yung pupuntahan ko kasi alam ko andun yung yung Onitsuka Tiger. And then ito, tas may Swarovski dito. So, ang ganda ng Swarovski, So, ayun.
So ngayon, ang pupuntahan natin is yung Onitsuka since bibilan ko sila mami ng shoes. Tsaka yung sister ko. Tsaka ako na din, syempre. Tingnan nyo, isang buong building, Mont Blanc lang. Ang cool. So, ayun, yung mga bata nakahiga-higa dito sila pag kasi may picture sila. Anyway, ito. Yung buong Ginza, yung Ginza Street, yung buong Ginza Street na to, nakasarado siya. So, walang cars na dumadaan. And today din kasi is Sunday. So, I think sinadya nilang ganun. Kasi nga alam nila yung mga tao is iikot-ikot sa area na to. So, pasok tayo ng Onitsuka Tiger. So, ito yung Onitsuka Tiger. Ayan. 2 floors yung Onitsuka dito. Ang ganda. Kasi ang daming tao. Ganda naman, diba? At maganda tong ito. Ayan. Cute yung may white. Kasi gusto ko siya kunin dahil Kill Bill. Sa ganda ng color, diba? Na yellow siya. So, ayun. Tatlo yung nabili kong shoes. Medyo malaki yung bag. Ang hirap nito, ang bigat. Ang laki ng bag nung binigay sa akin. Ayan, oh. 3 shoes na pagkasya nila. Ano pagkasya nila? Ayan. Medyo hapon na dito. So, maganda na yung weather. Alam mo yung mga Balenciaga. Ito naman may Rimowa. Doon mga watch na hindi ko mabigkas kung anong pangalan nila. Oh, may din. Ito din. Sa watch din yun, diba? And then alam mo yung Ferragamo, damit din yan, diba? Tsaka mga bags. And then, ayun, may Dior. Ang laki ng Dior. Wow. Pero di tayo pupunta ng Dior kasi makakaya, diba? Saan nagsisigawan? Sigawan kayo, lapit-lapit siya. Parang walang naghahanap ako ng vending machine. Parang walang vending machine. Nauuhaw na ako. Itong Abercrombie talaga, madilim pa rin yung store. Medyo maaliwalas umikot dito ngayon kasi siya hindi mainit. Alam mo, nag-aaway sa likod. Mag-asawa nag-aaway. Ito na yung Ginza 6. Ito, Ginza 6 is small siya. Ng mga luxury brands din yan dyan. Ayun, may isa pang branch ulit ng Chanel, pero parang mga naman to, accessories. Tapos may Cartier din dito. Kakatabi sa'yo. Ay, grabe naman yung kotse na yun. Ayun, yung yellow na kotse. Ikaw na mayaman. Ito sa Starbucks. And then meron silang mga seats na parang working seats. Ito. Yung ginawa ko lang, mag-reserve ako via QR code nila. And then, parang may isasend sa'yo na number. Tapos pwede mong gamitin. So, reserve seat siya. Pero 40 minutes lang siya. And ang maganda, may saksakan. So, magpapahinga lang dito. Tsaka mag-work ng konti. Alam mo, pag may sinasabi sila sa akin, ito yung mga stuff. Hi lang ako ng hi. Kasi feeling ko, yun na naman sasabihin mo, diba? In order ko lang is frap actually. Ngayon, check pa natin if pwede akong makita. Check natin if merong wifi dito. Kasi kung merong wifi, kasi kung may wifi, makakapagtrabaho ako. So, kunin ka yung laptop ko, mag-work ako ng saglit. Anyway, ayun, ang maganda dito, merong free wifi. So, dito sa Japan, ang maganda dito, merong mga public free wifi. And then, pag pumunta ka sa mga stores, Starbucks, mga big chain restaurants, or alam mo mga restaurants talaga, ganyan. Kahit yung fast food kahit fast food, ang mangyayari, merong kukunik ka lang ng wifi, and then siya, wifi siya ng store, pero government supported siya. Kung makikita mo doon na government ng Japan doon. So, ang galing lang kasi kahit saan talaga may wifi, hindi ka mahihirapan. Ayun, lumipat lang ako ng ibang table. Pinulit ginawa ko, like nag-reserve lang din ako sa app. Tapos buti, nung patapos na yun sa akin, meron pang vacant. So, nakuha ko siya kaagad. And then, 40 minutes lang siya, diba? After ng 40 minutes, 10 minutes before ma-expire, pwede ka pa mag-extend for another 40 minutes. So, nakaka-ilang hours na ako dito.
Magka 2 hours. Magka 2 hours. So itong bagong seat, 40 minutes ulit siya. Kasi hindi pa ako tapos sa work ko. So ayun nga pala, kanina diba nasa Don Quixote ako, tapos may binili akong necklace na gold. So may tinanungan ako na marunong sa gold, and sabi sa akin okay na daw yun, like mura na yun compared sa iba, and Japan quality kasi Japan gold siya, so Japan quality, so maganda daw, high class daw na quality yung Japan na gold. So ito siya, wait lang, tingnan natin. Hindi ko pa siya nasusuot, tsaka hindi ko pa siya nakikita ng sobra. Tingnan natin. Ayun, cute na sa ganito lang siya. Very wala. Very wala. Ayan siya. Tinali lang. Necklace pala to, by the way. Okay. So ayan. Ganyan siya. Hindi siya makapal. Like, sakto lang siya naman. Hindi siya sobrang kapal. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan na siya. So, very lang. Minimalistic. Ayan, yun yung nabili ko. Kasi actually, isa sa mga gusto ko talagang mabili dito is yung tennis bracelet sa Swarovski. So, yung price kasi niya halos same price ng nito. Same price siya nito. Okay, so now, ang pupuntahan natin is Uniqlo sa flagship store nila. Medyo malayo. Hindi naman. 8 minutes walk. I think babalik tayo dun sa area lang na pinuntahan din natin. Kabilang store lang siya. So yung puntahan natin. Ay, tapat niya Lelabo. And, ito na gabi na dito sa Ginza. And ayun, kapag gabi talaga, hindi siya sobrang init. Kasi minsan mahangin din. So ito yung tsura ng Ginza sa gabi. Ayan. So, dami ding stores. Iba-iba. May mga small stores din. Pero kadalasan is mga big stores talaga, Michael Kors, iba-ibang klaseng expensive na mga stores. And ito yung anong building to? Ayun, Mitsukoshi Mall. So, di na ako pumasok dyan kasi alam ko din mga luxury stuff lang din yung dyan. Wala ba tayo bibilin dun, di ba? So, tayo papasok. So ngayon, pupuntahan natin is tignan natin yung Swarovski kung available yung hinahanap ko na bracelet. Kasi may bracelet ako dun na matagal ko ng gusto. And sa Philippines sobrang mahal siya. And based dito sa website ng Japan Swarovski, nung kinonvert ko yung price niya is mas mura siya. As in, mas mura siya ng 50%. So, titignan natin if available. Pero according sa website na available yung size ko. And di ba nagtanong ako nung isang araw dun sa isang Swarovski na place. Sabi nila dito daw sa Ginza. So, sakto. And then after Ginza, papunta ako ng Uniqlo para bumili ako ng damit din. Since lulubusin natin yung tax-free. Oh, ito may Nissan na store. Ang kulo. Ang futuristic nung Nissan Hyperpunk. Ang cool. Ang cool. Tsaka ito pa din, meron ding car doon na parang car. Pero ang cool naman ito. I'm looking for this one, the Hi. rose gold. Is it the XL one? Because I'm actually looking for this one. This one is the gold and this one is rose. Is it too big? Is it too small? So cool. Cute naman, diba? So, ayun. Nabili ko na. Okay naman siya. Maganda naman. And expect ko maganda. Actually, nung una, parang tignan ko. Sabi ko parang ang laki masyado nung gem. Pero okay naman siya, actually. Maganda siya. Maganda siya, part of collection. So, babalik tayo doon sa GU. Saan ka banda yun? Medyo malayo ng slide. Hindi, Uniqlo. Ayun, medyo malapit lang ng slide. So, yun ay last agenda ko dito sa Ginza. Tayong GU. Uniqlo nga pala. Uniqlo. Kasi yung mga tea nila, yung mga collaboration tea. So, yun yung titignan natin. Grabe, sobrang nakakapagod today. So, bumili na lang ako ng dinner ko tonight. Bumili ako sa Family Mart, which is medyo malapit lang din siya sa area ko.
para iba naman. Tapos akala ko meat siya, yung pala, para siyang, hindi siya curry. Alam mo, para siyang menudo. Actually, para siyang, tingnan nyo. Yan, para siyang menudo. Tapos, ang pinakaiba lang, ang gamit nila is, tofu. So, okay lang din. Para medyo diet tayo. Kumain muna tayo kasi hindi pa ako nagde-dinner. Laging yan ang problema ko talaga pag nagta-travel eh. Nakakalimutan ko mag-dinner. So, ayun. So, ngayon na this night today yung 5th day ko. And then, uuwi na ako sa 27. Last full day ko na tomorrow. Ang pupuntahan ko is Shibuya. Okay, ito yung take ko sa sa Family Mart na food. Mas masarap sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven kasi, yung rice nila, nung ininit ko, parang fluffy pa rin siya. Alam mo, parang medyo bagong luto pa within today. Ito, yung rice sa Family Mart, very siya, very preserved. Gets nyo yun, parang kahapon pa siya na rice. So, mas masarap yung sa 7-Eleven. Pero ito kasi 40% off. Kasi gabi na nakita ko 40% off siya. So, parang from 470 yen, parang 200 something na lang to. Eh, gusto natin magtipid, diba? So, ito, pwede na din siya. Titiisin mo na. Medyo maanghang siya. Tapos, lasa niya is, lasang menudo nga. Menudo nga anghang. Tapos, tofu ang gamit, walang meat. So, tingnan natin yung mga nabili ko today. So, yung una ko nabili is sa may mga laruan. So, una ko nabili is ito. So, mahilig ako magbuo ng mga Lego. So, ito yung isa ko nabili. May nabili na ako isa pa, yung temple. So, nasa bag na yun. Ito yung dalawa na sila. And then, ito, nightlight. Ang cute device sa Mario. Bing, bing, gaganon mo siya. So, ito yung nabili ko din sa mga laruan. And then, binili ko din sarili ko ng Godzilla na pouch. Recently, nahilig ako sa pouch kasi yung mga gamit ko, sobrang daming maliliit, mga wire, kung ano-ano, ganyan. So, nahilig ako sa pouch kasi para hindi makalat, madali kong makuha yung mga gamit. Binili ko sa sister ko, saan na to eh. Studio Ghibli, hindi ko alam kung Spirited Away din. Ayan, ang cute, diba? Tapos, ito si Ponyo. Pasalubong din yan. Ay, bumili ako ng ito, parang figure siya na cat ears, random siya. Pero nabuksan ko na, ang nakuha ko is yung itong version na to. Tapos napapalitan siya, ayan o. From this, pwede mo siyang palitan ng damit. So, yun naman yung gusto ko din. So, nakuha ko siya. Bumili ako ng magnets, pampasalubong din. Tsaka sa akin na din, ay na Godzilla. Godzilla na magnets. Ay, next ko nabili yung sa Don Quixote, nagbibenta sila ng gold. Ito, yun kanina diba, yung necklace. So, hindi siya masyadong halata. Lang siya. Minimalistic. Kanina bumili ako ng shoes. Ay, hindi, meron pa pala. Ito, Pokemon cards. Pala nakita ko lang. So, cute kasi. Wala ko na pang rare. Parang mga lang siya. Hindi ko parang regular lang to. Pero sabihin nyo if may rare. Hindi ko kasi kilala din yung dito kung ano ba yung rare sa hindi. So, parang hindi naman. Kasi walang ibang color effects. Tapos bumili ako ng Onitsuka na shoes. Binili ko sarili ko, tsaka si mama, tsaka si Ading, sister ko. Binili ko is yung Mexico 66 na shoes. Yung colorway niya is black and white. Ito yung sobrang gusto ko talaga na sa Pilipinas kasi ako bumibili ng Onitsuka kasi diba medyo mahal. Ayun siya. Ito siya. Ito yung original version. Meron silang isang version, yung SD version daw na parang mas mataas yung dito. Para siyang mas comfy yun. Pero ito yung nagustuhan ko kasi kaya ako siya nagustuhan kasi favorite ko yung Kill Bill. Kung alam niyo yung Kill Bill na movie. Ito yung, hindi ko alam kung ito exactly yung shoes niya pero ganito itsura ng shoes niya. Black and white. Kaya siya naging sobrang sikat dahil sa Kill Bill. Actually kanina sobrang dami bumibili ng color na to. And then yung nabili ko sa sister ko tsaka kay mommy is same sila ng itsura ng shoes. Magkaiba lang yung colorway. So, ito, gold. Ayan. Itong gold na Onitsuka is sa sister ko. Oo, sa sister ko. Ayan, may gold. Tapos, kay mommy naman is, yan, same design. Pero sa kanya is rose gold naman. Rose gold. Cute din yung sa kanila, white lang. And
And then, ang next kong binili is yung sa Swarovski. Ayan, Swarovski. Ayan yung ano tawag dito? Swan. Ayun, Swan na logo. Yung binili ko dito is yung tennis bracelet. Yung ito. Kita ba? Ayan. Tennis bracelet. Yun nga, sabi ko, matagal ko na ito tinitignan talaga. Tapos sa Pilipinas, nung kinompare ko sa Pilipinas is twice yung price niya compared dito sa Japan na nabili ko to. So, kung ano yung price niya sa Pilipinas, half nun yung retail price na dito sa Japan. Tapos, plus tax-free pa, plus minus 10% pa. So, yun yung nabili ko doon. Tapos, bumili din ako ng cloth. Yung cloth na ginagamit for this. Kasi daw, kailangan ko doon ng cloth na ganun. Wala naman akong parang jewelry cloth na ginagamit. Kasi ito yung certificate nung... And then, bumili ako sa Uniqlo. Di ba, sa Uniqlo magsusukat ka, tapos bibigyan ka ng parang number. Di ba? Tapos, ang nangyari, so, binigay ako. So, 3 yung damit ko. So, binigyan ako number 3. Tapos, hindi ko na matandaan. Sa sobrang dami kong dala, hindi ko na matandaan if inabot ba sa akin yung number 3 or hindi. So, ang pagkakatanda ko is nasa staff, yung babae, yung number 3, kasi inassist niya ako para isara yung curtain. Kasi akala ko sinabit niya sa labas. So, lumabas na ako. Paglabas ko, hinahanap ko, hindi ko mahanap ko nasan yung number. Kasi nga, diba, babalik mo yun after magsukat. Ang nangyari, akala ko, ang inisip ko nun is na parang kinuha na ng babae. Parang kinuha na niya kasi nakita naman niya. And nag-explain pa siya sa akin eh. So, akala ko kinuha na niya yung number 3. So, umalis na ako. Nag-thank you naman siya and everything. Nakaalis na ako sa floor. Nakabili na ako and everything. Tapos, kanina, pag uwi ko dito, habang nag-unpack ako, meron akong nahawakan sa dito. Di ba ito yung bag? So, nagkakalkal ako. At ito yung nauwi ko. Nauwi ko yung number 3 ng Uniqlo. Anong gagawin ko dito? Nasabit ko sa pintuan ko, ganyan. Ewan. So anyway, ang nabili ko dito sa Uniqlo is yung shirt. Yung Kaws. Ano ba yan? Kaws na shirt. X Andy Warhol. So, hindi ko alam kung new arrival daw siya, pero hindi ko alam kung kailan siya na-release dito sa Japan. Pero habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko na kaka-release lang siya today sa Pilipinas. Tapos parang medyo nagka-trending siya, ang daming gustong bumili. So doon, ang daming stock. Kasi sobrang daming stock. What if mag-business kaya ako? Yung pasabay. Tapos ayun, namili ako ng mga socks. Kasi parang halos wala na akong socks din. So yun, lang naman halos yung nabili ko today. Ano naman dito, parang ayoko nang tumagal dito sa taas. Parang gusto ko nang bumaba agad, ano? Kakalula. Si Hachiko, wait lang. Naman nagpipicture sa akin. Ayun na si Hachiko. Wait lang, ito yung station na tinakbuhan sa Alice in Borderland.